Malalaman natin ang nakaraan ni Yami sa Clover Kingdom, ano nga ba ang kanyang dahilan kung bakit binuo niya ang Black Bulls, at sa wakas ay magsisimula na ang pagkilos ni Lucifero upang siya ay makalabas sa Underworld. Kaya naman wag na natin patagalin pa, tordyakin na natin ito. Pinakita ang nakaraan ni Yami kung saan nalaman ng mga tao na dark magic ang kanyang power at kinatatakutan siya ng mga ito. Ngunit naiiba si Julius dahil ngayon lamang niya nakita ang ganitong klaseng mahika. Alam daw ni Nak na nagpapanggap lamang na masama si Yami kung kaya't hindi raw siya natatakot dito, at wika naman ni Morgan na gawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Wika naman ni Jack ay hindi raw siya matatalo sa dark magic ni Yami, at wika naman ng traidor na ito na wala daw siyang pakialam sa dark magic nito basta makatulong daw ito sa kanya. Pinakita na dito ang mga alaala ni Yami kila Nozel, Pogillion, Mereoleona, sa Doktor, kay Captain Charlotte at kay William, kung saan sinabi nito na ipagtatanggol nila ang Clover Kingdom ng magkasama. Habang kausap ni Yami si Morgan ay sinabi nito na dati ay kinatatakutan ng kanyang magic, ngunit nang makasali siya sa Magic Knights ay nagmukhang cute daw ang kanyang dark magic. Sagot naman sa kanya ni Morgan na kahit ano pa ang magic na meron ng isang tao ay depende pa rin ito kung paano ito gagamitin, at sigurado raw siya na bagay daw kay Yami na maging kapitan ng isang grupo. Pero habang papalis ay sinabi ni Yami na mas karapat dapat daw si Morgan na maging leader ng isang squad, at sa sumunod na eksena ay pinakita na lamang dito na si Nak ay nasa puntod na ni Morgan, at naalala niyang sinabi ni Morgan sa kanya na mas kilala niya ang nararamdaman ni Nak kung ikukumpara daw sa kanya. Dito ay sinabi ni Yami kay Nak na gagawa siya ng grupo kung saan hindi ito katulad ng iba, kung saan ang magiging member nito ay mga taong hindi pinalad na maging swerte, mga taong nakatali sa kanilang nakaraan, mga taong nawala ng direksyon sa buhay, at mga taong may kasalanan dahil sayang naman daw kung hindi nila magagamit ang kanilang magic power, kaya naman magpapalakas daw siya upang ma-handle niya ang mga ganitong klaseng tao sa hinaharap. Subalit mukhang si Yami daw ang nagkaroon ng lugar kung saan siya ang pinapahalagahan, at doon ay pinakita naman si Morris at sinabi nito na ang dark magic ay magic na nagmula sa Underworld na siyang magkokonekta sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga demonyo. Sa pagdilat ng mata ni Yami ay nakita niyang bugbog na si Morris at napatawa ito ng malakas, at tinanong sila Asta kung ganun daw ba siya kagusto ng mga ito, at sabay-sabay namang silang sumagot ng oo, at bilang sagot naman ni Yami na ganun din daw ang kanyang nararamdaman, habang si Nak ay sinabing pare-parehas daw mga baliw ang lahat ng member ng Black Bulls. Ang drama nyo mga kulokoy. Sumunod ay pinakita naman ng Resistance kung saan gulat na gulat ito sa kanilang nakikita, sapagat lamang na si Mereoleona laban sa Ancient Demon, at sa isip ng babaeng Leona sa pamamagitan ng kanyang teknik ay habang patagal ang laban ay mas lalong lumalakas ang kanyang firepower, at sa pagtirang kanyang ginawa ay nasunog niya hanggang sa mawala ang ulo ng Ancient Demon. Pagkatapos noon ay sinabi ni Mereoleona na tapusin na daw nila ang dapat linisin, at gulat na gulat talaga ang mga Resistance dahil natalo ng babaeng Leon ng Ancient Demon. Dito ay humihingi ng sorry si Nozel sa dalawang kapitan, at nag-aalala naman si Patry at Langris nang makita nila si Captain William, samantalang si Dorothy ay masaya sa pinakita ng lahat. Subalit biglang nagsalita si Lucifero at sinabing binabati niya daw ang ating mga bida sa kanilang pagsisikap, subalit ang pangalawang pinto daw ng Underworld ay nagbukas na dahil ginamit niya ang buhay ni Morris upang mapadali ang pagbukas nito, kung kaya't maaari niya nang agawin ang kamalayan ng lahat ng Lower Devil simula ngayon. Dahil sa pagbubukas ng pangalawang pinto, ang lahat ng Lower Devil sa una at pangalawang palapag ang siyang magiging daan upang maging katawan ni Lucifero, kung kaya't makikita nating nagsama-sama ang mga ito at bumubuo ng isang malaking nilalang, habang ang dalawang kapitan ay kasama dito. Nag-aalala ang Black Bulls nang makita nila ang nangyayari sa kanilang kapitan, samantalang gulat na gulat ang lahat sa mga nangyayari sa mga Lower Devils, at doon ay isang malaking halimaw ang nagpakita sa ating mga bida. Ginamit ni Lucifero ang kanyang gravity magic upang hindi makagalaw ang lahat, subalit ang Black Bulls ay ginamit ng sabay-sabay ang kanilang mga special ability, at sinabing wala silang pakialam kung si Lucifero man daw ang pinakamalakas na devil dahil umalis daw ito sa kanilang mundo sabay suntok ng malakas sa mukha ng halimaw. Mas malaki na ang base ng Black Bulls ngayon kung ikukumpara dati, at doon ay tila ba sila ay naging Voltes 5 na pwede nating tawagin na Voltes
11. Nakita nila kung nasaan sila Captain Yami at William kung kaya tinukot niya ito sa katawan ng halimaw at naisip naman ni Nak na si Lucifero ay naging isa sa klipot at binabalak nitong palabasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagposes dito, kaya ibig sabihin ay sila Yami at William ang nagsisilbing daan upang makumpleto ng devil ang kanyang possession kung kaya't kailangan nilang mailigtas ang dalawang kapitan. Subalit biglang nadurog ang kamay ng Voltes 11 sa lakas ng gravity magic ng devil at sa isip nila Henry na kahit hindi pa kumpleto ang pagsanib ni Lucifero ay sobrang lakas ang magic power na nilalabas nito at hindi siya makasabay sa paghigop dito. Sa isip naman ni Vanessa ay pinoprotektahan naman ng kanyang pusa ang pinakasentro ng kanilang base at kung magpapatuloy daw ang nangyayari ay mauubusan na sila ng magic at sa isip naman ni Nak na hindi nila pwedeng hayaang makalabas ang hari ng underworld sa kanilang mundo. Sa mga taong nakahiga at walang magawa sa gravity ng devil ay isang galamay ang tatama sa kanila, ngunit ang magkapatid ay ginamit ang kanilang apoy upang sunugin ang galamay na to. Sa isip ng resistance ay sa kabila daw ng matinding gravity sa paligid ay paano raw nakakagalaw sila Mereoleona at habang tumatagal daw ay palakas ng palakas ang gravity sa kanilang paligid. Ibinuhos na ng Black Bulls ang lahat ng kanilang kapangyarihan at sinuntok nila ang halimaw sabay nagpalabas ng mga kanyon sabay putok sa halimaw at makikita naman nating ito ay nagkabutas-butas. Pero sa isang pagiyaw lamang ng halimaw ay nawasak agad ng madalian ng malaking base ng Black Bulls at sa malayo ang pagtingin ay unti-unti na itong nawawala. Hindi makapaniwala ang mga resistance dahil walang magawa ang Black Bulls sa halimaw at unti-unti na din silang pinipitpit ng gravity nito at habang humihingi ng tulong ang dalawang mag-inang ito ay makikita sa mukha ng Black Bulls na sila ay hindi pa nawawala ng pag-asa dahil magiging okay lamang daw ang lahat at doon ay kanilang binanggit ang pangalan ng ating bidang si Asta sapagkat doon ay hawak-hawak niya ang espada na galing sa kanyang kapitan na siyang gagamitin niya upang wasakin ang halimaw na to. Matagal bago nasundan ang ating huling upload dito at sana'y nalinawan kayo kung bakit nga ba binuo ni Yami ang grupo ng Black Bulls. Kaya naman don't forget to like and follow my page para sa mas marami pang Black Clover reviews at hanggang dito na lamang. Goodbye!